May bumagsak na tulay sa Davao City. Oy, Pulong Duterte, nasaan yung 51 billion? Yan ang sasabihin kagad ng mga ungas, bobo at mga tangang vlogger ni Marcos. Ang bumagsak na tulay ay sa 2nd District, sa Kalawa. Yung panahon na itinayo yun, ang congresswoman doon ay si Mylene Garcia Albano ng Liberal Party na nagsilbi bilang congressman noong 2010 hanggang 2019. Ngayon, yung bumagsak na tulay, ito yung contract number niya, ha? Ang contract number niya dyan ay 17L00133. Ito ay rehabilitation ng kalsada at reconstruction ng tulay na bumagsak. O, kita nyo ha? Ayan yung contract. So, ginawa itong kontrata na to, May 2017. O, anong kinalaman ni Pulong dun? Huwag kasi kaagad padalos-dalos. Tingnan maigi dahil yung construction na yan, magkano yung amount? 193 million lang naman. O, di ba? And previous to that, 200 plus yan na kontrata on the same area. Oh. Under Congresswoman Albano. So, wag masyado. 'Di ba? Isip-isip din. Alam nyo, nakakatawa kayo. Davao bumaha, Davao na kaagad. Dahil gusto nyong siraan yung Davao. Pero hindi nyo tinitingnan. Ha? Yung ibang lugar, lalong-lalo na yung, parang lalong naging komplikado, dahil lilipat daw si Chis Escudero, basta siya yung Senate President. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ayaw niyang lumipat. Kasi, kung ibibigay sa kanya yung Senate presidency para lumipat siya, di ba? Para nagpakamatay din ng Malacanang. Nakita niyo naman ang posisyon ni Chis Escudero doon sa unang impeachment. Ang daming bobo, no? Si Chis Escudero, ambisyoso. Natural lang yan, lahat naman sila dyan, ambisyoso, lahat ng mga politiko may ambisyon. Ikaw nga at ako meron, Kaya lang, ito lang ang pagkakaiba. Yung sa kanya, ipinapakita niya na kung gusto nyo talaga, ilagay nyo ako doon. Pero kung hindi, wag na lang. So ano talagang bottom line? The bottom line is, he doesn't want na lumipat. Gusto niya maging Senate President. Yun ang message niya. Di ba? Because his position will remain. If he becomes the Senate President, he would be against Malacanang all over again. Di ba? Oh. Tingnan nyo. Ang problema kasi dito sa Pilipinas, mayroong mga vloggers na vlog lang, di ba? Basa-basa din pag may time, di ba? Tingnan yung mga nakaraan, paano kumilos yung iba. Pero sa totoo lang ako, I would rather have that majority now. Kahit ganyang kanipis. It will be able to protect the Filipino people against charter change. Yun talaga yung nakakatakot Extending Marcos presidency, tapos yung 3 taon, mag-4 na taon na, wala pa rin nangyayari, di ba? Katakot.